Magandang buhay, mga katubig, mga kasuki. Ako nga pala ang inyong lingkod, ang inyong YouTube vlogger na eksperto sa pangingisda. Muli tayong magkakasama para sa pinakaaabangang forecast ng kagat ng isda. At sa araw na ito, Enero 21, 2026, mayroon akong mga datos na tiyak na magpapataas ng inyong kilay at magpapatalas ng inyong mga bingwit. Bakit espesyal ang araw na ito, tanong ninyo? Well, may pahiwatig ng mga pagbabago sa panahon na maaring maging hamon. Pero tandaan, mga kaibigan, sa bawat hamon ay may pagkakataon. Ang araw na ito ay isang timpla ng bahagyang pag-ulan at malamig na hanging amihan na sinamahan ng papalapit na tropical depression. Pero huwag mag-alala dahil ang tubig sa karagatan ay nananatiling mainit-init at mayroon pa tayong waxing crescent na buwan na ayon sa ating mga nakatatanda ay may sariling kapangyarihan sa mga isda. Ngayon, dumako tayo sa pinakaimportanting bahagi. Anong isda ang pwede nating hulihin at paano? Base sa ating datos, may tatlong mainam na uri ng isda na targetin natin ngayon. Ang lapu-lapu, bangus, at talakitok. Para sa lapu-lapu, grouper, at maya-maya, red snapper. Mga kaibigan, ang lapu-lapu at maya-maya ay mahilig sa mga bahagi ng dagat na may mga corals, bato, o anumang estruktura sa ilalim, lalo na sa mababaw na bahagi ng reef kung saan may sapat na pagkain. Dahil sa inaasahang bahagyang pag-ulan at malakas na ihip ng hangin, humanap ng mga lugar na medyo protektado sa malalaking alon. Sa temperatura ng tubig na nasa 27 hanggang 28 degrees Celsius, aktibo ang mga bottom-dwelling species na ito. Saan hahanapin? Sa gilid ng mga bahura, malapit sa mga batuhan o sa mga bakawan na may malalalim na hukay. Ang mga lugar na ito ay nagbibigay ng kanlungan at pinagmumulan ng pagkain. Mag-focus sa mga bahaging may matitinding agos sa loob ng mga kipot o malapit sa mga bangin sa ilalim ng dagat. Anong gamitin? Gumamit ng bottom fishing rig. Ang mga epektibong kabit ay sariwang hipon, pusit o maliliit na isda. Siguraduhing mabigat ang inyong pabigat para manatili sa ilalim ang inyong kabit sa gitna ng agos. Subukan din ang katbait na gawa sa sariwang isda para mas makaakit ng mas malalaking lapu-lapu. Para sa bangus, milkfish. Ang bangus, ating pambansang isda, ay matatagpuan sa mga estero, ilog at baybayin. Kilala sila sa kanilang lakas at bilis. Dahil sa mainit na tubig at posibleng pagtaas ng lebel ng tubig dahil sa ulan, maaaring mas aktibo sila sa mga bunganga ng ilog at bakawan. Saan hahanapin? Sa mga bunganga ng ilog na umaagos patungong dagat, sa paligid ng mga fish pens at sa mga bahaging may bakawan kung saan mayaman sa plankton. Tingnan ang mga lugar na may humihina o nagpapalit na agos. Doon sila madalas magtipon para kumain. Anong gamitin? Ang tinapay o pastang gawa sa patuka ay napakabisa. Maaari ding gumamit ng maliliit na popper o surface lure sa umaga o hapon kung kalmado ang tubig. Tandaan, matatalas ang kanilang kagat, kaya siguraduhin ang matibay na linya at kawil. Ang breadcrumbs na may halong konting langis ng isda ay pwedeng pang-tune para sila ay lapitan. Para sa talakitok, Giant Trevally. Ang talakitok ay isang apex predator na gustong-gusto ng maraming mangingisda. Sila ay agresibo at matatagpuan sa paligid ng mga reef, estruktura, at madalas ding makita sa ibabaw ng tubig na umaatake sa maliliit na isda. Saan hahanapin? Sa mga gilid ng reef, malapit sa mga dumadaan na agos o sa mga lugar kung saan may maraming maliliit na isda na nagtatago. Dahil sa hangin, mas malaki ang tsansa nilang manghuli malapit sa mga protektadong bahagi ng baybayin tulad ng likod ng mga isla
o matataas na dalampasigan na pumoprotekta sa ihip ng hangin. Anong gamitin? Gumamit ng surface lure tulad ng popper o walker kung kalmado ang tubig o jig at soft plastic kung mas malalim o mahangin. Ang kulay na puti, pilak o asul ay madalas na epektibo. Sa mga oras na umaatake sila sa ibabaw, subukan ang mabilis na paghila ng lure para gayahin ang takot na isda. Analisis ng kondisyon, patayan sa teorya, panahon. Para sa Enero 21, 2026, asahan natin ang bahagyang pag-ulan sa maghapon at magdamag na may tsansang umabot sa 40% sa araw at 35% sa gabi. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa pagitan ng 23 hanggang 27 degrees Celsius. Mayroon din tayong northeast monsoon or amihan na magdadala ng malakas na hangin, lalo na sa mga baybayin. Higit pa rito, isang tropical depression na tinatawag na ADA, NOKAN, ay inaasahang hihina at magiging low pressure area sa araw na ito. Ang pagbabago sa atmospheric pressure na dulot ng papalapit na sistema ng panahon ay maaaring maging sanhi ng paglipat ng isda sa mas malalim na bahagi ng tubig, lalo na ang mga isdang malapit sa ibabaw. Ang matinding pagbabago sa presyon ay kadalasang nagpapagulo sa sistema ng isda na nagiging sanhi ng panandaliang pagtigil sa pangangagat. Ngunit, ang paghina ng bagyo ay nangangahulugang nagiging mas stable na ang panahon pagkatapos ng unos na maaaring mag-trigger ng feeding frenzy sa mga oras na kumakalma ang hangin at ulan. Kaya huwag magtaka kung bigla silang magpakita ng aktibidad kapag humupa ang simoy ng hangin. Temperatura ng tubig. Ang average na temperatura ng tubig sa karagatan sa Pilipinas ngayong Enero ay nananatili sa 27 hanggang 28 degrees Celsius. Sa Manila, ang average ay 27 degrees Celsius. Ang mainit na temperatura ng tubig ay nagpapanatili ng mataas na metabolismo ng isda na nangangahulugang mas aktibo sila sa paghahanap ng pagkain. Ito ay pabor sa karamihan ng mga tropikal na isda na mas masigla sa ganitong uri ng tubig. Ang matatag na mainit na temperatura ng tubig ay nagpapababa ng stress sa isda at nagpapataas ng kanilang gana sa pagkain. Fase ng buwan, sa araw na ito, Enero 21, 2026, ang buwan ay nasa fase ng waxing crescent. Ito ay halos 3 araw pagkatapos ng new moon na may 7% hanggang 9% pag-iilaw. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang new moon at ang mga araw pagkatapos nito ay madalas na nagdudulot ng magandang kagat ng isda. Ang kadiliman ng gabi ay nagpapagana sa mga predator na manghuli sa araw, at ang pinagsamang grabidad ng araw at buwan ay nakakaapekto sa agos na nagpapataas ng pagkakaroon ng pagkain sa mga partikular na oras. Kaya kahit may hamon sa panahon, may pag-asa pa rin tayo sa kagat ng isda, pangkalahatang aktibidad ng isda. Dahil sa pinagsamang epekto ng papalabas na tropical depression at patuloy na amihan, inaasahan natin ang isang capricious hanggang medium na kagat. Ang malakas na hangin at ulan ay maaaring magpatago sa mga isda sa mas malalim o mas protektadong lugar, lalo na kung saan ang tubig ay hindi masyadong ginugulo ng mga alon. Para sa mga isdang nakasanayan sa mas kalmadong kondisyon, maaaring mas mahirap silang hanapin sa mga mababaw na bahagi. Gayunpaman, ang mainit na temperatura ng tubig at ang yugto ng waxing crescent na buwan ay nagpapahiwatig na may mga panahon ng pagkagat, lalo na para sa mga bottom feeders at mga predator na naghahanap ng pagkain. Ang mga isda tulad ng
Lapu-lapu, maya-maya, at talakitok ay maaaring maging aktibo, lalo na sa mga oras ng bukang liwayway at takip silim. Ang pagbabago sa agos na dulot ng buwan at ang paghahanap ng pagkain ng mga isda sa ilalim ng tubig ay nagbibigay pa rin ng pag-asa. Kailangan lamang ng tamang diskarte at paghahanap sa tamang lugar para makakita ng aktibong isda. Aking pangkalahatang pagtataya sa kagat. Mga katubig, ang forecast ko para sa Enero 21, 2026 ay capricious hanggang medium na kagat. Ang dahilan, ang paghina ng tropical depression at ang patuloy na amihan ay magdudulot ng malakas na hangin at ulan na makakaapekto sa mga isda. Pero dahil sa mainit na tubig at ang paborableng yugto ng buwan para sa mga predator, mayroon pa ring pagkakataon para sa isang magandang huli, lalo na kung maghahanap kayo ng mga protektadong lugar. Kaya mga kaibigan, huwag mawalan ng pag-asa. Ihanda ang inyong mga gamit, planuhin ng mabuti ang inyong pupuntahan, at tandaan ang aking mga payo. Sa pangingisda, ang pagtitiyaga at kaalaman ang susi sa tagumpay. Bago ako magpaalam, nais kong batiin kayo ng niwalang buntot, niwalang kaliskis, ang ating tradisyonal na pagbati para sa masaganang huli. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, i-like ang video na ito, at syempre, mag-iwan ng inyong komento. Sa ibaba, anong plano ninyo para sa pangingisda ngayong Enero 21? Anong mga isda ang target ninyo? I-share ang inyong mga karanasan. Hanggang sa muli, mga katubig, ingat sa pangingisda at magkita-kita tayo sa susunod na forecast.